So kung ang leaders mo ay estapador, diskartidor, sinungaling, ipokrito, mga padre damaso ng panahon sa moderno na ngayon na panahon, maluloko talaga ang taong bayan. Kaya hindi na nanawagan ng Marcos resign o oust Marcos or out Marcos, out Romualdez, dahil takot sila na ang papalit ay isang Sara Duterte, which is kalaban ng CPP, NPA, NDF. Kalaban ng mga magnanakaw. Ma'am, go ahead. Nakalimutan mo, may maleta din sila. Ay, oo. Si Binanggit Flavi. yan. Yeah, Si Flavi. Yeah. Oo, kaya pa naman kaya niya magukay-ukay ng mga bangkay sa mga sementeryo. Yeah. Kaya pala siya highly motivated. Tapos may halik-halik pa sa paa. It's so disgusting, no? It's so disgusting how they yung paggamit ng abito nila, no? Para I agree to that. Pilipino. Although it may seem like it's the vice president that's on trial, it's really not. It's really people like the CBCP that are on trial right now, and they have failed it. No, and it is on trial is the AFP, Omit Browner, and he has failed it miserably. Because ang sama I mean, si Bongbong Marcos is the line in the sand. There's no equivocation. Wala nang debate dito. Hindi na to opinion. Putang ina, the worst ever. The worst ever. So for you to side with him, you are showing the people who you truly are. So Jerome Ceciliano has shown the Filipino people what the CBCP really is and what they're made of, diba? And what they really stand for. They're a bunch of lying hypocrites, diabolical. No? At ang malala niyan, Ma'am Lorraine, ay kinakapital po nila sa taong bayan ang panluloko na ito sa likod ng pulpito at mga habito nila. So, paano mo sisiraan si Inday sa akin? Kasi ang CPP takot na takot kay Inday, di ba? So, kunyari ordinary. Kasi marami akong kaibigan na doktor na ayaw nila si Inday. Tapos natitrace ko yan sa AHW. Pero, paano mo sisiraan si Inday sa akin? Idudugtong ko siya doon sa human rights issue ng tatay niya. Idudugtong ko siya sa issue ng AGK, idudugtong ko siya sa issue ng korupsyon ng mga Mary Grace Piatos. So magkakaroon ako ngayon ng intriga bilang kadre na palalabasin ko that she is not a worthy leader at siya ay delikado sapagkat magiging abusado yan at dudurugin niya ang mga makabayang pagkilos kagaya ng ginawa ng tatay niya na lumaban sa CPP, NPA, NDF. Pero Eric, supposedly kasi matalino, supposedly mga doktor. Hindi totoo yun, no? Marami talagang medyo mahina din. Pero, kunyari sinabi nila yung confidential fund, no? 125 na clear na ng COA, tapos confidential fund na hindi mo pwedeng pag-usapan by law, etc. In other words, bakit na siya short circuit nila kasi pag inisip mo kasi, pag honest na discussion, wala, madaling pasabog. Why is it though that naniniwala ang mga supposedly matalino na tao dito sa mga ito for arguments na madaling pasabugin? Kasi ma'am, malapit po sa mga dilaw at kaliwa, mga makakaliwa yung connected sa CPP, NPA, NDF o konektado sa mga komunista na mga argumento, yung issue ng extrajudicial killing. Doon nila yan dadalhin si Tatay Digong. Wala silang issue ng iba pa kundi pumapatay, nag-instigate ng pagpatay, sinashortcut ang due process at kawawa ang mga mamamayan. So, kung ikaw ay mahina to comprehend what is there in the rule of law versus doon sa sinasabing EJK na gawa-gawa, pwede nilang ma-short circuit ang pag-unawa ng mga tinatarget for propaganda dahil gumagamit sila ma'am ng mga maling figures. For example, sasabihin nila, mantakin mo, ang mga pinatay sa drug war ay umaabot ng 20,000. 27,000. Oo, 27,000 pa, may 30,000 pang ganon. So, yan, tama ka ma'am. Eric, so 30,000, pero pag harap sa ICC, hindi man lang sila makakuha ng 49 lang ang kanilang data. Ang may affidavit lang 49. So parang interesting sa akin yun kasi supposedly matalino kayo, pero kasi alam ko na Eric, may sagot na. Kasi bayad yung media. Meron talagang media operations. Isa yan. Inuulit-ulit yan, ma'am. Yeah. Tama ka, bayad ang media, so the wrong information
Yung kasinungalingan na ito, yung maraming propaganda na ito, nabibigyan po ng amplification, na amplify ito, at naulit-ulit na pwede siyang magkaroon ng pagdududa sa pagiging tama ng strong rule of law style of political Eric, leadership ng mga Duterte. Eric, balik tayo dun sa church. Dito kasi Sa church. sige, Go ahead po. balik tayo dun Yung sa CNN, ma'am, sermon mo. delikado ito sapagkat hindi siya nagpapakilala kaagad. Ang tinatarget nito mga obispo, mga pari, mga pastor, mga ministro, and also the programs. Halimbawa, ma'am, there is a program sa Roman Catholic Church na very lucrative. Naging income yan, mga billions of dollars yan. Itong tinatawag na Caritas International. Tinatarget yan ng CPP. So, mayroon yan downline. Ang tawag sa downline, ma'am, is Social Action Center. Yun ang social arm ng CPP ng simbahan. Doon lumalangoy ang mga CPP organizer at mga kadre, pati sa national. So, I am not surprised kung si Jerome Siciliano sa sinasabi ni Ma'am Lorraine ay nadudugtungan ng mga cadre operators, infiltrators ng CPP sa National Secretariat for Social Action, which is a staff of the CBCP. I will not be surprised kung magiging totoo yan the way si Bishop Alminasa ng Negros. Pag nagsalita siya, parang pinapakinggan mo ang Cristina Palabay. Hindi naman siya CPP, NPA, NDF, pero kung pakinggan mo siya, parang isa na rin sila. Parang si Tony Lavinia, pag nagsalita si Sara Ilago, at si Arlene Brosas, at si Franz Castro, wala nang pinagkaiba ang mga pinagsasabi. The infiltration of the CPP, NPA, NDF, aside from the opportunist influence of the group like Akbayan, Liberal Party politicians, ay delikado po kapag ang influential group like Catholic Church with millions of followers, binanggit mo nga, ma'am, sinusurrender kasi ang reasoning kapag nagkaroon ka ng paniniwala at ng faith mo, nakikinig ka sa leaders mo. So kung ang leaders mo ay estapador, diskartidor, sinungaling, ipokrito, mga Padre Damaso ng panahon sa moderno na ngayon na panahon, maluloko talaga ang taong bayan. Kaya hindi na nanawagan ng Marcos resign o oust Marcos or out Marcos, out Romualdez, dahil takot sila na ang papalit ay isang Sara Duterte, which is kalaban ng CPP, NPA, NDF. Kalaban ng mga magnanakaw. Ma'am, go ahead. Nakalimutan mo, may maleta din sila. Ay, oo. Si Binanggit Flavie. yan. Yeah, Si Flavie. Yeah. Oo, kaya pa naman kaya niya magukay-ukay ng mga bangkay sa mga sementeryo. Yeah. Kaya pala siya highly motivated. Tapos may halik-halik pa sa paa. It's so disgusting, no? It's so disgusting how they yung paggamit ng abito nila, no? Para I agree to that. Pilipino. Talagang Ma'am, as you were saying, gusto kitang kuha ng punto dito. Naipakita ko kung gaano kahaba, kalalim, at kalawak, at katuloy-tuloy itong infiltration and manipulation ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, at NDF sa Catholic Church, at iba pang mga simbahan na binanggit ko, ma'am, kanina. At kaya, ma'am, nakakapagbigay ng sagabal sa mas mabilis na pag-unify ng mga mamamayan into a principled position to confront the mastermind Marcos and Romualdez para sila ay mapapanagot. Your take on that aspect, ma'am, ng mga social obstacles natin? Social obstacles. Kasi, ma'am, so posible ang church na ito, facilitator sana, ma'am, ng mga ganitong talakayan for purposes of moral clarity and moral principles. Pero hindi. Ma'am, go ahead po. No. In fact, no, it's timely right now because it's Holy Week, di ba? You have to remember who it was that had Jesus crucified. It was priests, no? It was it's no different now, no? It's no different na it's this Catholic Church as mouthed by Ceciliano that's leading the faithful towards death, no? And yung biro mo, we had such a sterling
leader, a sterling president. Pero anong ginawa ng Catholic Church? No, crucified him. Mhm. No, they're not supposedly they're supposed to be human rights advocates, but no one has spoken about they haven't taken a clear stand against the violations, no, this extraordinary rendition, the violations Yan, isa pa yan. PRRD's rights, etc. Because kasi PRRD was, PRRD was like Jose Rizal talagang tinanggalan niya ng maskara, yung hypocrisies ng Catholic Church talagang inexposed ni Tama. PRRD. Na tama yun, you know why? Nasaktan sila doon, mama. Nasaktan Yeah, talaga sila yeah. doon. Kasi ang utak ng Pilipino tanikala naka-chain talaga na tinatakot ng Catholic Church, no, hell and the fire and damnation and etc., 'di ba? So parang for me, no, in this Holy Week, I'm not surprised at what Ceciliano is saying, but I'm so outraged by it because he Yeah. is a man of the cloth and he is using his position to defend and protect the most guilty among us Correct. na nagbigay ng grabing kahirapan sa Pilipino. 'Di ba? 'Di ba, Eric, grabe yung Terrible. ginagawa na pagtatakip na ginagawa ni Ceciliano. And they are conscious of that, ma'am. Hindi yan unwitting. Yeah, They yeah. know it. They Alam know nila. it. That's why nga it's so diabolical, 'di ba? Kasi kung hindi mo alam, may excuse ka pa ng konti. Oo, hindi ko alam eh. bagang si Eric, para bagang si what's her name? Mary Jane Manansan. Si Mary Jane Manansan. Saints ko, madre yan. Saints ko, Oo, pero alam she's niya. a Central Committee member. So, planadong-planado, may manipulasyon. Very diabolical kasi fully knowledgeable sila. Alam na alam ni Jerome Ceciliano kung anong sinasabi niya at alam Alam na niya. alam niya yung panloloko na ginagawa niya. Alam na alam niya yung dalhin natin sa korte. Dalhin niyo sa korte si Marcos. Kasi Palusot. pag dinala niyo sa korte, diyan kami sasabay sa inyo. 'Di ba? Even in the face of this much proof, 'di ba? Meron ng elepante, 'di ba, ng proof, and yet the Catholic Church through Jerome Ceciliano is saying they will look away. They will defend and they will protect this magnanakaw, this plunderer, this drug addict, this sex pervert Mhm. because nakikinabang sila. Agree. I agree to that, binigyan Ma'am sila Lorraine. ng maleta. Maleta. At pangalawa, ma'am, Corrupt kayo. Kaya ma'am, gusto kitang tanungin dyan, ma'am eh. Yeah. Had it been not Rodrigo Duterte ang pinakidnap at pagpalagay nating nagkaroon din ng ICC na reklamo, pero hindi si Digong ang pinakidnap, pero kinidnap. Tatahimik kaya sila? Halimbawa, it was Hontiveros, it was De Lima, it was Leni Robredo, na alam natin, ma'am, na yun ang kanilang sinasamahan. Yeah. Dahil kaya nilang manipulahin at paglaruan ng politika ng mga oportunistang individual at grupo na ito. Ma'am, alam natin ang sagot dyan. Ay siguro mabilis pa sa alas 4 na train. Nag-ingay na ang mga tarantadong ito. Pero dahil isang Rodrigo Duterte na kinamumuhian nila dahil kayang magsalita ng katotohanan sa kanilang mukha at wala siyang pakialam kung siya ay imaldisyon at sumpain ng mga pari at obispo na to basta may pagsabi niyang totoo, kinamumuhian nila ang ganyang uri ng leader ng ating bansa. At kaya nga namin hindi maiwasan ni Ma'am Lorraine na ikumpara sila doon sa panahon ng kolonisasyon at pananakop at mga abuso ng mga Espanyol at mga dayuhang mga mananakop na sila din ang facilitator ng pananakop sa ating bansa at sa ngayon sila din ang facilitator ng panluloko at panlilinlang ng gobyernong kanilang pinapakinabangan, Ma'am Lorraine. Tsaka all these decades, mula na nagka-Marcos, ang nasa frontline, simbahang katoliko, Tapos ngayon, sila isang kain-suka. Sa madaling salita, a church that preaches truth but is in fact a church of liars, their Correct. leaders. A church that preaches social justice but is in fact an enabler of plunderers, of corrupt politicians. Tama. So this church does not deserve your trust, really. Yeah. The church leaders of the Catholic Church have failed their faithful terribly, miserably, because I agree. of what
because of what Jerome Ceciliano is saying, and because of the deafening silence of the Catholic Church about the historical and massive corruption that Bongbong Marcos has enabled in our country. Alam mo Eric, no? Yung sinasabi natin, yun yung talagang kagandahan ni Bongbong Marcos kung gaano kaklaro ang pagkasamaan niyan. Ang liwanag liwanag. So although it may seem like it's the vice president that's on trial, it's really not. It's really people like the CBCP that are on trial right now, and they have failed it. No, and it is on trial is the AFP, Omit Browner, and he has failed it miserably. Because ang sama I mean, si Bongbong Marcos is the line in the sand. There's no equivocation. Wala nang debate dito. Hindi na to opinion. Putang ina, the worst ever. The worst ever. So for you to side with him, you are showing the people who you truly are. So Jerome Ceciliano has shown the Filipino people what the CBCP really is and what they're made of, diba? And what they really stand for. They're a bunch of lying hypocrites, diabolical. No? At ang malala niyan, Ma'am Lorraine, ay kinakapital po nila sa taong bayan ang panluloko na ito sa likod ng pulpito at mga habito nila. At That's pati why- Biblia. Yeah, that's why we thank They're hiding behind that. That's why we thank the independent and yung mga priests na may integrity and bishops who stand and speak for the I truth agree. right now. We really appreciate them. You know, ito yung panahon talaga of personal sovereignty and spiritual May sovereignty. isa ma'am na bishop pala, Mama, na taga-Bataan na nagsalita na Anong bumaba sabi? na kayo. Ang alam nyo namang may pananagutan kayo at kayo ang tinutumbok ng panawagan na mananagot sa bayan na ito, bumaba na kayo sa puder. Kilala naman kayo ng taong bayan. Ganon ang kanyang naging mensahe, Mama, before the Holy Week. Bata pang obispo, taga Balayan, Bataan yata, Ma'am. Pero alam mo Eric, yung mga kaibigan ko na Jesuita pa. Wala. I mean, all these years na lumaban sila sa Marcos, no? Na ito, inulit lang naman ng anak nila, pero grabe, tahimik sila ngayon. Walang Kaya nga, ma'am, integridad. ano? Walang integridad. Parang, Ma'am, doon mo makikita ang phenomenal effect. yeah. Hello, Ma'am. Ma'am, Yes, doon mo yes. makikita ang phenomenal effect ng isang Duterte. Just because takot na takot sila, itong mga ipokritong so-called moral guardians of democracy in the Philippines and champions of human rights in their own definition, Yeah. takot na takot sila na mayroong bumalik at magiging pangulo na isang Duterte, kaya di bali ng magnanakaw, mandarambong at durugista ang nakaupo. Basta kayang paglaruan, kayang manipulahin, kayang ikot-ikutan, kayang i-dribble-dribble, at nagsusurvive tayo at nakikinabang tayo kaysa isang Duterte ang papalit. So, anong definition yan? Anong tawag dyan? Yan po ang pinakatarantadong uri ng posisyon dahil nakikinabang ka at kaya mong i-stretch ang benefits mo habang nandyan si Marcos at si Romualdez, di bali ng ginagahasa at pinagnanakawan nila ang taong bayan. Basta hindi lang pumalit ang isang Duterte. At saka Eric, mga kababayan, it's a church that claims that they love the poor. Diba? Ayun. Big church yan no? And yet, they have turned their faces and they are defending and protecting yung pinaka nagbigay ng kahirapan sa mga kapatid nating mahihirap, na Tama. nagkandamatay sila, nagkandagutom sila, at ngayon, they are facing, of course, all of us were facing this challenge, yung sa Middle East crisis and economic collapse of the Philippines because of the mismanagement, because of the corruption of Bongbong Marcos, pero binigyan nila ng takip at binibigyan nila ng proteksyon. At ang sino ba ang unang mahihirapan dito? Pinaka mahihirap na ngayon nangyayari na under Tama. his watch, lampas 6 out of 10 before the Middle East crisis, Yes. natutulog ng gutom. Pero itong simbahang ito, itong si Ceciliano na ito, he is still protecting and defending the worst president that ever sat in the Philippines. agree. Philippine history. Hindi na nila kasama ang taong bayan dito. Hindi na. Tinalikuran na sila ng taong bayan. At natutuwa ako, like I said, we have to go through this. Masakit yung dinadaanan natin, na nakikita natin
yung pagtatraidor ng mga leaders natin. Kasama diyan ang simbahang Katoliko. Masakit. Agree. Pero ang kagandahan dito, umaangat ang kamalayan natin. Nagigising tayo na ito palang simbahan na isinorender natin ang utak natin, mga traidor, mga taksil, mga sinungaling, at pinoprotektahan at dinidepensahan ang pinakamalaking magnanakaw, mga mandarambong sa Pilipinas. 'Di ba? Agree. Bakit? Kasi nga nakikinabang sila. No? Agree. Pero ma'am, mga kababayan, before po kami mag-wrap up ni Ma'am Lorraine, lalamunin sila ng kasaysayan. Yeah. Siyak na Correct. magaganap yan, ma'am. Sa Correct. daluyong ng pagbangon ng mamamayan, sa daluyong ng pagkagising ng kolektibong pagkamulat ng sambayan ng Pilipino, sa daluyong ng lakas ng pagkilos ng mamamayan. Yeah. Ito mga kagaya ng simbahan, Katolika, na nag-play safe at hindi lang play safe, naging protektor nila Marcos at Romualdez, kagaya nila General Bronner, kagaya po nila Gibo Teodoro. Itong mga nakinaban na John Vic Rimulya, itong mga gabinete ni Marcos, all of them, kahit ano pa ang propaganda na gagawin nila upang mapagtakpan ang malalim na kasalanan ni Marcos at nila Romualdez sa taong bayan, kapag taong bayan ang humatol, this Catholic Bishops' Conference of the Philippines will be relegated to the dustbin of history. Sila po ay lalamunin patungo sa basurahan ng kasaysayan sa panahon ng pagbangon at pagsulong ng mamamayan na palalayasin na nila si Marcos at si Romualdez. Yun ay hindi mapipigilan ng anumang propaganda na ginagawa ng mga tauhan ng CBCP kagaya nitong Father Jerome Siciliano at mga kabalahibo niya. Tsaka in other words, they're not reading the times right. Mhm. Although taking a stand right now is going to cost you, yung yung may prinsipyo ka, it's going to cost you. Mhm. Kailangan mo gawin yon, no? Hindi pwedeng hindi. And in the long run, resibo yon. Resibo yun. You will, malalampasan natin ito. Pero darating ang panahon na nalampasan natin ito, sasabihin natin, di ba, Ceciliano, ito yung sinabi mo. Di ba, di ba, Omet Browner, ito yung ginawa mo. Ikaw, Yes. anong ginawa mo. Di ba? Mm. Di ba, ikaw Matibag, anong ginawa mo? Oh, isa Di pa ba? yan. Ikaw Vince Dizon, anong ginawa mo? Di ba, Mhm. pinagtakpan mo pinakamalaking magnanakaw, nakinabang ka din, di ba? So, maganda yung nangyayari sa atin ngayon. Pero yung mga katulad ni PRRD, ni Vice President, ni Pastor Kibuloy, na Yes. talagang they really took the risk at pinanindigan nila yung paniniwala nila at yung pagmamahal nila sa bayan, hindi nagmaliw, no? So, resibo 'yon. No? I agree. And because of that, ma'am, dudugtungan natin ito sa isang episode pa natin, itong bulastog at kapal mukha na panawagan ni Father Robert Reyes, the pestering priest. Sabi niya, running priest siya. Pero ang panawagan niya, ma'am, ay very partisan political action ng isang taong simbahan nang sinabi niya, the church will be united to campaign to prevent the presidency of Sara Duterte because it will be dangerous for the Philippines kung siya ang magiging presidente. Linyang-linya ito ni Trillanes, linyang-linyang ito ni De Lima. Ma'am, magandang pag-usapan natin yan in our next episode, pati ang halik sa Judas or halik ni Judas sa talampakan ng so-called victims daw ng AGK na ang may pakulo ay itong si Flavi, dating adiktos na pari na talaga namang puro kasamaan ang kanyang pagtawag sa mga Duterte at parang siya ay nag-aastang asong ulol ngayon sa loob ng simbahan upang umatake sa mga Duterte. Ma'am, how would you like to add about that later sa isa pang episode natin? Yes, okay. At saka si Flavi kasi nakakuha ng yan, ng maleta, 'di ba? Sabi ng mga sundalo. At saka nanonood ng porn 'yan. No? Ay, oo. Si Boy, pangit yung hindi ko naman dadagdagan, yung tawag sa kanya sa mga netizens eh. Si Boy Blanc. Gamer. narinig nilang ging yung yung Boy Can. Yung Boy Can. Grabe, no? What were your final words for this episode, please? Yeah, so siguro sa Holy Week, no?
although I'm not a Catholic or nor a Christian, no, I do believe in the divine, and I also believe that we need to keep on dying to ourselves, and that we will be, so that we may be reborn, no. So itong dinadaanan natin na pinapako tayo sa krus ni Marcos, no, ni Marcos magnanakaw, si Martin Romualdez na kleptomaniac, yan si Jude Asidreng hipokritong magnanakaw, no. Tama. Napakarami nilang magnanakaw na pinapako ang Pilipino. Wag tayong matakot. Basta nagkakaisa tayo. Malalampasan natin ito at maririborn ang ating bansa na ang mga mamamayan niya ay matibay at nagkakaisa.